Hello mga kababayan. So guys, etong si Marcoleta, no, buhat nung siya ay dumikit dun sa mga Duterte, nawala na siya sa katinuan guys. Alam nyo bakit guys? Biruin nyo ito yung pinaka-latest niya. Ang nauna, yung pagkampi niya kay Sara Duterte, di ba? Dun sa hearing sa Quadcom, no? Na kumbaga man, sinasabi niya dati, dun sa budget ng Office of the Vice President, meron daw tradition na inaaprubahan na lang basta-basta, wala nang question. So, kumbaga man, pinagtatanggol niya na yung budget ng Office of the Vice President, katulad daw ng Presidente, may tradisyon na ino-okayan lang yon. So, hindi na dapat ini-scrutinize. So, ito naman kaya ko nasabi na wala sa hulog tong si Rodante Marcoleta na ngayon ay tumatakbo bilang senador sa 2025 midterm elections. Kasi guys, dun sa billboard na ang alam ko sa SLEX to. Alam nyo guys kung sino katambal? Ang rapist, at yung pinaka head ng Kingdom of Jesus Christ na siyang nagpahirap sa kanyang mga miyembro, di ba? Na dahil sa kanya, yung mga kinikita ng mga miyembro niya ay sa kanya napupunta. Kaya nga siya living a luxurious life, walang iba kundi si Kibuloy. So nagtandem sa isang billboard etong dalawa na to. Magkatabi sila. Nakita niyo naman sa thumbnail ko si Kibuloy, tapos ay si Marcoleta. At sinasabi nila na para sa bayan, galing sa Diyos para sa bayan ng Pilipinas, silang dalawa. So guys, talaga itong si Kibuloy, unahin ko na muna si Kibuloy. Itong si Kibuloy, talagang siya, yung mismo sa sarili niya, akala niya makapanloloko pa siya. Na bistado naman talaga, diba, na yung mga inaakusa sa kanya na panre-rape, may probable cause, kaya nga siya nasadlak dun sa kulungan, di ba? At sa totoo lang guys, yung mga nagrereklamo sa kanya na yung mga sahod ng mga OFW pala, ng mga miyembro nila, halos 5 sen, di ba? Ni Kibuloy, mapunta lang sa kanya. Tapos ay yung mga miyembro kahit nagkakasakit, pinapipila lang dun sa mga public mga government hospitals, yung mga ganon. So, itong si Kibuloy ba, nabistado na natin, na siya na lang yata ang hindi nakakaalam kung gaano siya kabaho. Kasi, alam nyo guys, si Kibuloy, sa tingin ko lang, alam naman talaga niya na alam natin na siya ay masamang tao. Pero, dahil nga siya ay nakakulong, tapos sumusugal siya na kahit paano, baka nga siya manalo, at kumbaga man, katigan siya ng demonyo, mali mo, lumusot nga naman siya, gusto niya kasi na special treatment. So, kumbaga man, ang iniisip niya, maluloko niya tayo. Mabuti nga yun nandoon yung billboard niya, kasama si Marcoleta, para i-remind tayo na may mga ilusyonado na masamang tao, na tulad nito. Biruin nyo, ba't ko nasabing pareho silang masamang tao? Kagaya ni Marcoleta, ayan, si Marcoleta, hindi naman sa kampiyan na wag ma-impeach si Sara. Kasi, kumbaga man, kung merong nanay at tatay si Sara na kumukonsinti sa kanya, ang tatay niya ay si Rodante Marcoleta at ang nanay naman niya ay si Gloria Arroyo. So, kumbaga man, isa si Marcoleta sa kadahilanan kung bakit yung sungay ni Sara ay talagang ganong katigas, kasi nga isa siya sa pinaguhugutan ng lakas ni Sara Duterte. So maigi nga yan guys, kagaya ba naman biruin mo itong si Marcoleta para tumambal ka katabi, pumayag ka katabi nitong rapist na si Kibuloy. Talagang may tama rin utak mo, di ba? Kasi alam mo naman na although syempre sasabihin natin innocent until proven guilty si Kibuloy. Pero guys, alam nyo, yung mga nakita naman natin sa mga hearing, yung mga sinasabi, at mismo, hindi siya makakasuhan ng ganyan o yung makukulong
na no bail. Kasi nga dun sa kaso niyang qualified human trafficking, no? Hindi yan makukulong ng ganyan na nakakulong ng walang bail. Kung hindi talaga may basis o may probable cause itong mga kaso na to na inihain laban sa kanya. So alam naman ni yun Marcoleta eh. Pero ano yung nagpaisip kay Marcoleta para tambalan pa si Kibuloy? 'Di ba? Ano yung ni Marcoleta yung kaisipan na bakit hindi na lang siya yung nagsolo sa isang billboard na alam naman natin, sinabi na nga at the most na daw siguro baka nasa 8,000 lang ang mga miyembro niya ni Kibuloy. 8,000. Yung ba namang 8,000 na yun susuyuin mo pa? 117 million tayo guys. Alisin mo na lang yung kalahati niyan. Sabihin mo na alisin mo na lang yung 57 million. Lagpas sa kalahati alisin mo. Sabihin mo na yung mga kabataan na hindi pa boboto. Baka meron ka pang sabihin mo 50,000 o sabihin mo ng 30,000, no? Pero most probably baka sabihin mo na nasa 40,000 yung boboto sa iyo, no? Na hindi galing kay Kibuloy. Hindi mo na kailangan si Kibuloy eh. Dahil alam nyo guys maski sa pagpapapicture ngayon mag-iingat kayo. Kasi once na nagpa-picture kayo sa isang tao, parang may assumption na kilala mo yan. Kaya ka pumayag na yan, yung maka-picture taking, di ba? So, pera na lang kung artista ka, may lusot ka kasi syempre malay mo fan mo lang yon, di ba? Pero itong si Marcoleta, para pumayag naman siya guys na tumambal kay Kibuloy, no? Na may 8,000 miyembro at the most na yun yung Kingdom of Jesus Christ. Parang ang laking parang pagkakamali ni Marcoleta. So, dito guys, sinasabi ko lang sa inyo, wag nyo pareho tong iboto. Kasi meron pang galing sa Diyos yung ganun, di ba? Na ang Diyos laging nagagamit yan sobra siyang na-abuse, used ng mga politiko. Kagaya na lang ni Kibuloy, meron pang Diyos dun sa kanyang billboard. Pero nung mga gawain naman niya, malademonyo, di ba? Kasi guys, yung mga kalalakihan, di ba, yung mga pinagtitinda ng mga kakanin, pagka yun hindi nakakota, may parusa yung mga yun. O kaya nanood ng sine, girlfriend, boyfriend, tandaan nyo yung sile, ipapahi dun sa kanilang mga are. So, sabihin mo nila dun sa sa bibig mo at saka dun sa are mo. Meron pa alam ko sa mata eh. So, yung ba? Maglilingkod bayan ka ba, Kibuloy? Yun yung sarili mo na mga miyembro hindi mo kayang mahalin bagkus inalila mo silang lahat tapos ngayon maglilingkod bayan ka talaga nakakagigil guys, no? Ang inaano ko lang kasi yung ginagamit pa sa billboard yung Diyos, pwede naman na kasi gusto nga niya magsenador, no? Alisin na niya yung Diyos kasi guys, alam naman natin na walang hiya si Kibuloy. So sinasabi ko lang ang bottom line ko guys, wag iboto tong dalawa na to kasi kagaya ni Marcoleta, pabor siya na wag ma-impeach si Sara Duterte na alam naman niya na mandarambong, no? So kumbaga man alam naman niya na hindi karapat dapat na lingkod bayan si Sara Duterte kasi yung kanyang judgment, no, na imbis na maglingkod, ang ginawa ni Sara sinamantala. Parang ito yung pinaka, alam niyo ba yung money heist? Na ang galing ni Sara talaga na hinold up ang gobyerno natin sa paraang legal. Dahil nga vice president siya, dun sa mga confidential funds siya tumira. So, pero alam naman ni Marcoleta yun, pero ayaw niya pa-impeach si Sara. So, guys, sinasabi ko lang sa inyo na ito yung mga way of thinking netong dalawa na to na hindi karapat dapat iboto. So, ayun lang guys dito na ako and blessings everyone. Bye!